Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Muli ako po si Miss Sunako at ako po ang inyong makakasama sa kwentong ito. Naway magustuhan niyo po ang ating kuwento sa araw na ito. At huwag niyo rin pong kakalimutang mag-iwan ng komento at opinyon niyo sa kwentong ito nang mas mapaganda pa po namin ang mga kuwentong inihahandog namin para lamang sa inyo. So simulan na po natin ang kwento at samahan niyo po kami hanggang sa dulo. Ano ba yan, Chona? Magto-27 ka na oh. Kailan ka ba magkaka-boyfriend ha? Babae ka? Tila ay nai-stress na tanong ni Mika sa kanyang kaibigang si Chona. Ano ka ba, Mika? Busy pa ako sa trabaho, okay? Saka na kapag 30 na ako. Gusto ko pang makapag-ipon no bago mag-asawa at maging ina. Ay nako, ewan ko sa'yo. Alam mo ba, nadiligan na kami lahat-lahat. Pero ikaw, nariyan. Nakatutok pa rin sa monitor na yan. Turo ni Mika sa monitor na pinagkakaabalahan ni Chona. Isa kasi itong accountant sa sikat na kumpanya sa Maynila. Hayaan mo na kasi ako, Mika. Masaya naman ako eh. Saka mas masaya kapag may pera ka galing sa pinagpaguran mo. Be, alam kong masaya ka sa pera. Mukha ka kasing pera eh. Char. Pero kung tutuusin kasi, hindi mo na need magtrabaho. Sa probinsya nyo, hindi ba may asyenda kayo? Ang yaman-yaman kaya ng mga magulang mo. Pwede ka nang mamuhay at mamatay na isang prinsesa, no? Mahal kong kaibigan, ang kayamanan ng magulang ko, pinagpaguran nila at hindi sa akin yun. Itong kinikita ko dito sa trabaho ko, yan, ang tunay na yaman ko, okay? Saka, huwag kang mag-alala sa akin. Kapag stable na ako sa lahat, mag-aasawa na ako kaagad. Sus! Sinabi mo din yan noong 25 ka. Sana lang talaga may makabangga ka dyan sa labas na pogi. At mapabago yung desisyon mo. Sige na nga, work well ha! Yun na lamang ang sinabi ni Mika bago umalis na. Tinuloy naman ni Chona ang trabaho. Ang totoo niyan, ayaw lang ni Chona na umasa sa mga magulang niya. Lahat kasi ng kanyang kapatid may sariling mga trabaho at pera, kaya ayaw nitong maging pabigat sa pamilya. Mayaman ang pamilya ni Chona, pero dahil sa panliliit na nararamdaman mula sa pamilya, nagsumikap siya at nagtrabaho sa Maynila. Ano nang plano, Mika? Tuloy ba yung ka-one night stand ng kaibigan natin mamayang gabi? Bulong ni Trixie kay Mika. Nako, hindi eh. Nag-back out yung binayaran ko. Lugi daw siya. Kainis nga. Lugi pa siya mas lugi na nga si Chona kapag nagkataon. Halata namang maliit yung ano niya eh. Judgmental mo naman. Hala, sige na, pakana mo ito eh. Ako na nga dyan sa trabaho mo maghanap ng maghanap ka na nga ng kapalit. Ano ba? Tugon naman ni Trixie. Oo na, ito na. Parang hindi mo rin to ginusto ha. Bahala ka na nga rito. Kagaya ng pinagkasunduan, iniwan ni Mika ang trabaho sa isa pang kaibigan. Balak kasi ng dalawang ito na bigyan ng ka-one night stand ang kanilang kaibigan nang madiligan naman daw. Mas nai-stress pa nga sila sa magiging love life ni Chona kesa sa kanilang mga asawa. Gusto lang naman ng dalawa na sumaya ang kanilang kaibigan dahil alam naman ng mga ito na nape-pressure lang si Chona para magtrabaho. Gusto man nitong magmahal pero inuuna niyang isipin ang sasabihin ng pamilya niya sa kanya. Para siyang nakakulong, kaya deserve niya na minsan ay magsaya naman at gawin ang mga bagay na hindi pa niya nagagawa. Ay, saan kaya ako hahanap ng lalaki? Ngayon lang ako nahirapan ng ganito. Diyos ko naman, Shona. Kapag ikaw talaga hindi sumaya, ewan ko na lang. Bulalas ni Mika sa sarili habang naglalakad sa mainit na daan. Abala ito sa pagsa-cellphone at kinokontak lahat ng kakilala niya
Pero ni isang lalaki na single, wala siyang mahanap. Maya-maya pa ay hindi napansin ni Mika na may palaboy sa gilid ng daan at nakabalandra ang lata nito na puno ng barya. Dahil sa kawalan ng focus, hindi sinasadya ni Mika na masipa ito. Agad naman siyang nagsorry at tinulungang pulutin ang mga barya. Ayos lang po. Salamat. Ani ng isang lalaki. Doon tiningnan ni Mika ang pulubi. Napatigil ito nang mapansin ang maamong mukha ng pulubi. Kahit marumi ito, mahahalata ang taglay nitong kagwapuhan. Namamanghang tumayo si Mika kasabay ng pulubi. Napaisip naman ang babae ng isang ideya. Excuse me, mister. May tanong lang ako. Pwede ba? Aalis na sana ang pulubi pero agad itong lumingon sa babae at tumango. Single ka naman siguro, no? Gusto mo magkapera? Bakit po? May alam po ba kayong trabaho? Meron sana kung single ka. Kahit nagtataka, may tuwa rin sa mata ng pulubi nang malamang may trabahong alam si Mika. Opo, single ako. Miss, baka pwede mo akong tulungan maghanap ng trabaho. Masipag ako, pangako yan. Sabik na wika ng lalaki at lumapit kay Mika, pero lumayo ito dahil marumi nga naman talaga ang lalaki. Okay, don't worry. Tutulungan kita. Pero before that, sumama ka muna sa akin. Pagkatapos iyong sabihin ni Mika, naglakad na ito. Sumunod naman ang pulubi sa kanya at napunta sila sa parlor na pagmamay-ari ni Mika. Ibinili naman ni Mika ang pulubi sa baklang staff niya sa parlor at umalis na ito para maghanap ng ipapasuot sa pulubi. Inumpisahan na ng bakla ang pag-aayos. Noong una ay umarte pa ito na parang ayaw lumapit sa lalaki. Pero hindi kalaunan, parang ayaw na nitong lumayo sa pulubi na ngayon ay malinis na at kitang-kita kung gaano ito kagwapo. Parang lintang nakadikit si Bumi sa pulubi, kaya takang-taka si Mika nang makarating na siya sa parlor. Hoy, Bumi! Kung makadikit ka naman dyan, sino yan? Napalingon naman si Bumi at ang lalaki. Madam, Diyos ko, si Jeremiah po pala. Boyfriend ko, madam. Malanding bulalas ni Bumi. Kinuha naman ni Mika ang walis sa gilid at inambahan si Bumi. Wala akong pake. Ikaw inuna mo pang lumandi. Nasaan na yung pinaayusan ko sa'yo kanina? Madam, ano ba? Eto na siya, oh. Tinuro ni Bumi ang guwapong nilalang na nasa kanilang harapan. Hindi maiwasang tingnan ni Mika mula ulo hanggang paa ang pulubing nakita niya sa daan na ngayon parang artista dahil sa kagwapuhan. In fairness ha, naku, tingnan natin kung hindi rurupok ang kaibigan ko sa'yo. Ano po yun, ma'am? Wala. Halika na at magbihis ka na dahil malapit ka nang magtrabaho. Ano nga palang pangalan mo? Jeremiah po, ma'am. Nice name. Halika na't baka malate pa tayo. Pumunta na nga ang dalawa sa hotel kung saan gaganapin ang birthday ni Chona. Pagkalabas ng kotse, doon na inabot ni Mika ang sobrang may laman na maraming pera. Ma'am, ano po ito? Yan ang sweldo mo sa araw na ito, pero make sure ha, na magagawa mo ang trabaho mo, Ang dami po nito. Ano po bang gagawin ko? Magiging ka one night stand ka lang naman ng friend ko. Nanlaki ang mga mata ni Jeremiah. Hindi ko po yan magagawa, ma'am. Please, single ka naman, di ba? Baka malay mo, ma-in-love pa sa'yo yung friend ko. Tapos mag-iiba na yung desisyon niya. Actually, depende na sa inyo kung ano ang gagawin ninyong dalawa. Kung mag-aanuhan ba kayo o usap lang. Basta ang mission mo lang ay baguhin ang pananaw ng kaibigan ko.
Please lang, pasayahin mo ang kaibigan ko kahit ngayong gabi lang. Sana mapagbigyan mo ko. Napalunok si Jeremiah. Kung tutuusin, matagal niya nang gustong magkapera, kaya kung ito na lamang ang tanging dahilan, ay gagawin niya. Friend! Happy birthday! Agad na sigaw ng babae nang makita si Chona. Niyakap niya ito. Akala ko naman hindi ka na darating. Pwede ba yun? Alam mo ba, may regalo ako sa'yo. Nai-excite na wika ni Mika at hinila si Jeremiah papalapit kay Chona. Mika? Friend, kahit talk lang, okay? Sige na, ikaw nang bahala sa kanya. Babush! Hindi na nakahindi si Chona dahil umalis na agad si Mika. Ay, Nahihiyang bati ni Jeremiah. Tumingin naman sa kanya si Chona. Nagtitigan ang dalawa dahil tila pamilyar sila sa bawat isa. Nagkita na ba tayo? hindi pa po, ma'am. Naku, tumpak. Binayaran ka ni Mika, no? Ay, naku, Mika talaga. Tila ay nataranta naman si Jeremiah dahil parang hindi pa nito magagawa ang trabaho. Hindi. Shh! Huwag ka nang magpalusot, ha? Kung tawagin mo kong ma'am, alam na eh. Ang mabuti pa, umuwi ka na lang ha. Busy ako. Naglakad na si Chona palabas ng hotel. Dahil sa desidido si Jeremiah na magkapera, sinundan niya ang dalaga. Nakita niya ito sa likod ng hotel kung saan may garden. Mag-isa itong umiinom ng alak. Birthday mo pero mag-isa ka ritong nagsiselebrate. Hindi ko naman ugali talagang makipagsabayan sa maraming tao. Sadyang pinagbibigyan ko lang yung mga kaibigan ko. Kaya naman pala, mahal na mahal ka ng kaibigan mo. Sorry Tunay niya akong binayaran. Kailangan ko ng pera eh. Gusto ko na rin sanang umuwi sa lugar kung saan tahimik. Ang gulo dito sa Maynila. Napatingin si Chona sa lalaki na ngayon mas matagal niya na itong natitigan. Ayaw mo rin ng maingay? Pareho tayo. Dahil dyan, uminom ka. Dali. Ipinagsali ni Chona sa Jeremiah ng alak. Kinuha naman ito ng lalaki at ininom agad. Tama ka naman talaga. Talagang magulo rito. Ay, pero para sa akin, mas payapa ang buhay ko rito. Sabi ni Chona at uminom pa ng alak. Baligtara naman tayo. Ayoko dito. Kaya ako tinanggap ang gusto ng kaibigan mo kasi kailangan ko ng pera at para makauwi na. Pero mukhang hindi ko magagawa yun. Natawa naman si Jeremiah sa kanyang sinabi. Pero bakas ang pagkabigo sa mukha niya nang muli itong lumagok ng alak. Sa isip nito, hindi na naman siya makakauwi. Ano bang gustong ipagawa sa'yo ni Mika, ha? Wala. Gusto ka lang niyang pasayain. Ang swerte niyo sa isa't isa, no? Huwag sana kayong magkalayo sa bawat isa. Alam mo ba, may kaibigan din ako dati. Kaso nagkalayo kami. Ayun, hindi ko na alam kung nasan siya. Nako, magkikita rin kayo noon, tiwala lang. Ay, ewan ko ba kay Mika? Sabi ko sa kanya, masaya naman ako eh. Bakit ba gustong-gusto niyang magka-boyfriend na ako? Kaya ko naman maghanap. Siguro, natakot lang yung kaibigan mo. Baka kasi hindi ka marunong maghanap. Kung makaasar ka, kala mo may girlfriend ka rin ano? Kasi kung meron, di dapat wala ka rito, di ba? Oo na. Pero baka gusto mong maging girlfriend ko. Natatawang dugtong ni Jeremiah na tila wala sa sarili. Sinabayan naman ito ni Chona. Naku, hindi pa nga kita kilala. Dapat manligaw ka muna, no? Natigilan si Jeremiah at napatitig sa babae. Napansin yun ni Chona at nakipagtitigan siya sa lalaki. Pwede ba? Pwede ka bang ligawan? Nanatiling nakatitig sa kanya si Jeremiah. Ang totoo, nabighani rin ng kaunti si Jeremiah sa babae. Pero hindi pa maayos ang buhay niya para makipagrelasyon. Dala ng alak, napahawak ang lalaki sa mukha ni Chona.
inayos nito ang buhok na nakaharang sa magandang mukha ng babae. Oo naman, bakit hindi? Yun lang din naman ang inaantay ko para magmahal ako eh. Kaso wala namang nagsasabi sa akin yan. Lahat sila takot. Namumungay ang mata ni Chona dahil sa kalasingan. Dahil kay Jeremiah at sa alak, nawala sa isip nito ang kanyang mga desisyon tungkol sa pag-ibig. Hindi alam ng dalawa kung paanong nangyari, pero sa isang iglap na lamang, pareho na silang walang saplot sa loob ng isang silid. Lasing na lasing ang mga ito, dahilan para magawa ng dalawa ang dapat ay ginagawa ng mag-asawa lang. Sa gabing iyon, hindi lang naging masaya ang kaarawan ni Chona, kundi naging mainit din ito kasama si Jeremiah. Walang ibang nasa isip ng dalawa, kundi ang maging maligaya pareho. Hindi alintana ang kahihinatnan ng kanilang ginawang desisyon. Kinabukasan dahil sa kalasingan, masakit ang ulo ni Jeremiah na bumangon sa isang malambot na kama. Nakapikit pa ito, kaya hindi niya napansin na may kasama siya. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang lamig sa katawan. Doon na pagtanto ng lalaki na nakahubad siya. Agad nagising ang kanyang diwa at tumayo sa kama. Sunod-sunod ang paglunok niya nang makita ang babaeng nakahubad kasama niya. Dahil sa pagkataranta, agad na nagbihis si Jeremiah at kinuha ang kanyang mga gamit. Hindi na niya nagawa pang kilalanin ang babae dahil baka magising pa ito. Nang makarating si Jeremiah sa terminal ng bus, sumakay na ito. Hindi siya makapaniwalang makakauwi na rin ito sa tagal ng panahon. Pero habang nasa biyahe, hindi maiwasang isipin ni Jeremiah ang nangyari kagabi. Wala siyang ibang maalala kundi ang pag-uusap nila ng isang babae. Pero hindi niya maalala ang muka at kung ano ang pangalan nito. Ni hindi niya nga alam kung nakapaglagay ba siya ng proteksyon kagabi. Dahil doon, kinakabahan siya sa pwedeng mangyari. Sa kabilang banda naman ay malawak na nakangiti si Trixie at Mika habang hinihintay magising ang kaibigan nilang nakahiga pa rin sa kama. Hindi nagtagal, bumangon na rin ito, hawak ang kanyang ulo. Mika? Anong ginagawa niyo rito? Mukhang napagod ka kagabi ha, friend. Masaya bang madiligan? Sana nga ako din madiligan na ulit. Dugtong ni Trixie at nagtawanan silang dalawa ni Mika. Gulat namang napahawak si Chona sa kanyang katawan. Doon niya napagtanto ang mga nangyari, pero hindi niya na magawa pang maalala ang mukha ng lalaki at ang pangalan nito. Napasabunot ito ng kanyang buhok. Alam niyang kasalanan niya kagabi dahil nagpadala rin siya sa tukso. Hoy Mika, anong pangalan ng lalaking yun? Tapos taga saan siya? Uy, interesado na siya oh. Gusto sigurong makaulit nito. Ay hala friend ha, iba ka rin. Nagbumbaya kayo pero hindi mo man lang kinilala. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo. Paano kung mabuntis ako nun? Anong mangyayari sa akin ha? Dahil sa sinabi ni Chona, napatigil ang dalawa at pinakalma siya. Jeremiah yung name niya. Saka friend, hindi ka naman siguro mabubuntis. Kasi ano? Ano, Mika? Kasi sinabihan ko naman siyang mag-use ng condom eh. Saka marami yun, friend. Kaya for sure hindi ka majujuntis. Napahilamos na lamang ng mukha si Chona. So ang plano mo ay may mangyari sa amin? Dahan-dahang tumango si Mika, dahilan para mapamura si Chona. Kinakabahan namang napatingin sina Trixie at Mika sa bawat isa. Dahil ang akala ng mga ito, itatakwil sila ni Chona. Pero ang totoo ay hindi sila masisisi ni Chona dahil hindi naman yun mangyayari kung hindi nagpabaya ang babae.
Matapos ang araw na yon, walang ibang ginagawa si Chona kundi hintayin ang buwan ng kanyang dalaw. Nakabili na rin siya ng pregnancy test dahil baka gagamitin niya yon dahil wala pa namang senyales na buntis siya, pero para lang makasigurado. Kinakabahan si Chona sa pwedeng mangyari kaya hindi na muna siya nagpapakita o kumakausap sa kanyang mga kaibigan. Mas lalong lumakas ang kutob ni Chona na buntis siya dahil hindi dumating ang kanyang dalaw sa dapat unang araw nito kaya naman agad niyang tinest ang sarili. Habang naghihintay ng resulta, hindi alam ni Chona ang gagawin. Niredy na nga niya ang cellphone at i-denial ang number ni Mika. Hindi niya muna ito pinindot sa call button. Hinayaan niya muna yon hanggang sa lumabas ang pulang linya. Sa pagguhit ng 2 pulang linya doon ay napindot ni Chona ang call button. Agad itong sinagot ni Mika pero nanatiling nakatulala si Chona. Friend? Hoy, kumusta ka na? Kausapin mo na kami, please. Pagsuyo ni Mika pero ni hindi makapagsalita si Chona. Friend? Friend? Ba't hindi ka sumasagot? Uy! Buntis ako. Ha? Ano? Buntis ako, Mika. Buntis ako. Paano na to? Tuluyan ang napaluha si Chona habang sinasabi yun. Nataranta naman si Mika at agad na nagsabing pupuntahan ang kaibigan. Umiiyak pa rin si Chona nang madatnan niya ito sa kanyang condo unit. Sobrang stress ang mukha nito at pulang-pula ang mata dahil sa mga pangyayari. Sinubukang hanapin ni Mika si Jeremiah pero hindi niya na ito mahagilap. Wala din siyang ideya kung paanong mahahanap at makokontak ang lalaki. Sa pagkakataong iyon, tila nawalan ng pag-asa ang magkakaibigan na mahanap ang lalaki. Laking pagsisisi ni Mika at Trixie sa kanilang ginawa. Dahil sa kagustuhan nilang sumaya sa Chona, ay iba ang nangyari. Iba ang naging resulta. Talaga bang ayos lang sa'yong umuwi sa probinsya niyo? Alam mo, friend, okay naman sa amin kung dito ka na lang. Kasalanan naman namin yun eh. Kami ang nagplano. Ako na ang aako sa responsibilidad. Sinigundahan naman ito ni Trixie. Sabi ko naman sa inyo, ayos lang ako, Mika, Trixie. Hindi niyo kasalanan ng lahat, okay? Naging pabaya din ako. Natukso, kaya nagkaganito. Wala na tayong magagawa pa at nangyari na. At mas magiging maayos ang panganganak ko kung doon ako sa probinsya. Sorry talaga, friend, ha? Basta, huwag kang magdadalawang isip na tumawag sa amin, ha? If you need help, sabihin mo sa amin kaagad. Tama si Mika. Pero hindi ka ba talaga magpapahatid? Hindi na, Trixie. Itong sasakyan ko, diretso naman doon sa probinsya namin, kaya huwag kayong mag-alala. Ay. O paano ba yan? Nandito na yung binook ko. Una na ako mag-iingat kayo. Nagpaalam na nga si Chona sa kanyang mga kaibigan. Mag-iingat ka rin ha? Tumawag ka lang sa amin. Sabihan mo kami kapag nakapanganak ka na, ha? Tanging tango at ngiti lamang ang naging sagot ni Chona sa mga kaibigan bago siya tuluyang sumakay sa taxi na maghahatid sa kanya. Matagal-tagal ang magiging biyahe dahil may kalayuan ang probinsya ni Chona sa Maynila. Pero imbes na makaidlip ay hindi magawa ni Chona dahil sa dami ng iniisip. Plano kasi niyang sabihin sa kanyang mga magulang ang pagbubuntis. Wala naman sa kanya kung hindi siya nito tanggapin. Ang mahalaga, masabi niya sa mga ito. Kapag magkataong itataboy siya ng kanyang pamilya, ay hindi rin babalik si Chona sa mga kaibigan. Malaki ang naipon niyang pera, kaya gusto nitong magpakalayo-layo para mas makapag-focus siya sa kanyang anak. Hindi alam ni Chona ang gagawin dahil hindi naman siya handa na maging ina. Pero dahil nandito na ito, ay hindi siya pwedeng umatras at isawalang bahala ang responsibilidad. Hindi nagtagal ay nag-stop over ang sasakyan ni Chona.
Kumain muna sila ng driver at naggrocery bago magpatuloy sa biyahe. Habang papalapit na sila sa probinsya, ay unti-unting nanumbalik ang mga alaala ni Jonah dito noong siya ay bata pa lamang. Isa na roon ang kanyang matalik na kaibigan. Dahil doon, mas lalo siyang naging sabik para makauwi na at muling makita ang taong ito. Nang huminto ang sasakyan sa harap mismo ng kanilang malawak na mansyon, ay hindi mapigilan ni Jonah ang kabahan, lalo at agad bumungad sa kanya ang kanyang mga magulang at kapatid. "Naku, Ma'am Jonah, mabuti po at nakauwi na kayo." Bati ng isang ginang, isa sa mga katulong nila na naging malapit rin kay Jonah noong kabataan niya. "Oo nga ate, namiss ka po namin dito. Kami na po ang bahala sa mga gamit niyo." Sabat naman ng isang babae na mas bata kay Jonah. "Salamat sa pag-welcome sa akin. Namiss ko rin kayo." Nagyakapan naman ang tatlo. "Jonah anak, hindi mo man lang ba kami babatiin rito?" Mahinang tanong ng isang ginang na halata ang pagiging maharlika sa kanyang itsura pa lamang. Dahil sa narinig, kumalas si Jonah sa pagkakayakap at dahan-dahang lumapit sa kanyang pamilya. Niyakap niya ang kanyang mga magulang, maliban sa kanyang mga kapatid, at binati niya lamang ang mga ito dahil bakas sa kanilang mga muka na napipilitan lang sila sa nangyayaring pagtatagpo. Kinagabihan, sabay-sabay na kumain ang lahat at dito na mangyayari ang kahihiyang wala siyang kawala. "Kamusta naman anak ang pagtatrabaho mo? Alam mo bang hindi namin inaasahan na bigla kang uuwi rito? Ano ba ang nangyari?" Hindi pa nakakapagsalita si Jonah nang biglang sumabat ang panganay na lalaki sa magkakapatid. Baka natanggal na sa trabaho, kaya babalik na rito." "Sabi naman kasi sa'yo na dito ka na lang at bantayan mo ang negosyo nila mama at papa. Ba't kasi gustong-gusto mong magtrabaho kahit hindi mo naman kaya?" Dugtong naman ng isa pa niyang kapatid. "Mga anak, hindi kayo ang tinatanong ko." Mariin namang pagkakasabi ng kanilang ina. Kahit nasasaktan ay huminga ng malalim si Jonah. Nagdadalawang isip mang sabihin ay gagawin pa rin niya dahil nandito na rin naman siya. "Pasensya na kayo kung nandito ulit ako. Huwag kayong mag-alala. Wala naman akong ibang gustong mangyari, kundi ang masabi ko kina mama at papa, ang isang balita." Tumayo si Jonah at lumapit sa pagitan ng kanyang mga magulang. "Alam kong walang kwenta ang tingin niyo sa akin. Umahina. Pero hindi ako sinungaling. Kaya mas mabuti pang malaman ninyo. Ma, pa, buntis po ako." Napasinghap ang mga kapatid ni Jonah. Parang nandidiri ang mga ito na animoy malaking kasalanan ang ginawa ni Jonah. 5 silang magkakapatid, 3 silang babae at 2 lalaki. Si Jonah ang bunso, kaya siguradong hindi nila inaasahang mas mauuna pa itong mabuntis kesa sa mga nakakatandang kapatid. "Kaya pala umuwi ka kasi buntis ka na." "Diyos ko, Jonah! Ganyang balita lang pala ang dala mo. Di sana hindi na ako pumunta." "O ayan na nasabi mo na, anong gagawin naman namin?" Yan lamang ang mga salitang narinig ni Jonah sa kanyang mga kapatid, puwera sa isa na tahimik lang sa isang tabi. "I said enough! Ano ba kayo? Kung tratuhin niyo si Jonah parang hindi niyo kapatid. Halika anak at tayo ang mag-uusap." Tatayo na sana ang ina ni Jonah nang pigilan siya ng kanyang asawa. "At ano, Hilda? Kukonsintihin mo na naman itong punso mo? Bakit kailangan niyo pang lumayo kung pwedeng rito na lang kayo mag-usap ng marinig namin?" Tutol ng ama ni Jonah. "Huwag po kayong mag-alala. Wala akong ibang pinunta rito kundi ang ipaalam naman sa inyo ang lahat. Dahil ayoko magsinungaling. Aalis din naman po ako kung ayaw niyong nandito ako." "Aalis ka na naman? Para ano? Para ikaw na naman ang kawawa? Nako, itigil mo na nga yan, Jonah." Sagot ng isa sa ate ni Jonah. "Kung yan ang sa tingin mo ate, ikaw bahala."
Mama, Papa, patawad kung talagang wala akong kwentang anak sa inyo. Sino ang tatay? Bakit ikaw lang ang naririto? Biglang nanlamig si Chona nang marinig ang tanong na yon mula sa kanyang ama. Wala po rito. Anong wala? At paanong wala? Ilang buwan ka ng buntis? Ang totoo po niyan, 1 buwan na po at yung tatay po is... Sobrang hirap para kay Chona ang nagaganap pero kailangan niyang aminin ang totoo. Alam naman niya na mangyayari ito at handa na ang kanyang sarili. Huwag lamang siyang sasaktan. Hindi ko po alam kung nasaan. Iniwan niya po ako. Gulat ang naging reaksyon ng kanyang mga magulang. Samantalang ang mga kapatid nito tila nangaasar pa. Hindi ba't matalino ka? Bakit ang tanga mo sa part na yan? Iniwan ka? Oh gosh, Chona! Ano na lang kapag nalaman to ng mga tao? Maarteng reklamo ng isa niyang kapatid. Ano ka ba, Christina? Hindi ka nakakatulong! Anak! Lalapitan na sana si Chona ng kanyang ina pero tumayo ang kanyang ama para hilain si Hilda. Gusto kong hanapin ang tatay niyan. Ako mismo ang maghahanap. Hindi ka aalis sa bahay na ito. Hindi ka pwedeng lumabas o pumunta sa ibang lugar. At kapag tinanong ka tungkol sa ama ng anak mo, wala kang maisasagot. Ayusin mo yung buhay mo. Madiin ang pagkakasabi ni Carlo, ang ama ni Chona. Walang magawa si Chona dahil alam naman niyang hindi siya matatanggap ng mga ito. Pero hindi niya inaasahang hindi na siya makakaalis sa mansyon na yon. Tumira nga si Chona sa mansyon. Hindi siya umalis kahit kinuha sa kanya ang kanyang cellphone at hindi siya pinapayagang lumabas ng kanilang mansyon. Malalim ang paghinga ng babae habang nakadungaw sa balkonahe ng kanyang kwarto. Hindi ko inaakalang makukulong pala tayo dito, baby. Pasensya ka na anak ha, kung hindi gumagawa ng paraan si mama para makaalis. Mas mabuti na rin namang nandito ako. Nandito tayo. Anak, pag lumabas ka na, saka tayo aalis. Sabi ni Chona habang hinahaplos ng kanyang kamay ang maliit niyang tiyan. Hindi na alam ni Chona ang gagawin. Pwede naman siyang humiram ng cellphone sa kanyang ina upang tawagan sila Mika. Pero mas pinili niyang huwag na dahil ayaw nitong dumagdag pa sa kanilang iisipin. Ilang linggo na rin ang paghahanap ng kanyang ama sa lalaking nakabuntis sa kanya ni hindi na ito umuuwi ng mansyon. Alam naman ni Chona na ayaw siya nitong makita. Tahimik naman ang buhay ni Chona dahil hindi naman nakatira ang kanyang mga kapatid sa kanilang mansyon. Pero hindi pa rin maiwasang malungkot ni Chona dahil hindi na nga siya nakakalabas ng bahay. Wala pa siyang makakasama dahil mismo ang kanyang ina ay nagbabantay ng kanilang negosyo. Anak, halika na. Bumaba na tayo. May dala ako para sa'yo. Tawag ng kanyang ina mula sa labas. Siguradong kararating lang nito galing sa kanilang tindahan. Lumabas nga si Chona at ngumiti sa kanyang ina. Salamat po. Kumain ka ng marami ha, anak. Ito ang mga prutas at gatas para sa'yo. Sa'yo yan lahat, para maging malusog ang baby mo. Dahil sa bugso ng damdamin, agad na niyakap ni Chona ang ginang. Mama, bakit ganon? Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang po talaga ang kakampi ko. Kaya rin po ako nandito kasi miss na po kita. Bakit kailangan ni Papa na kulungin ako? Kaya ko naman po ang sarili ko, ma. Shh! Pasensya ka na anak kung hindi kita kayang ipagtanggol sa iyong papa. Pero anak, intindihin mo na lang siya para rin naman sa iyo ang mga ginagawa niya. Talaga ba, ma? Kahit yung pagmamaliit nila, pananakit ng damdamin ko. Do I deserve that pain, ma? Anak, hindi mo deserve. Pero tingnan mo kung ano ang nagawa ng pain na yon sa'yo. Hindi ba dahil sa panliliit at masasakit na salita ay tumayo ka sa sarili mong mga paa? Naging matapang ka, anak. Naging successful.
At alam kong malalampasan mo din tong problema mo ngayon, lalo at may maidadagdag ng kakampi mo. Napahinto si Chona sa pag-iyak sa sinabi ng ginang. Tiningnan niya ang kanyang tiyan at huminga ng malalim. Tama ka, ma. Kung sa tingin nila, pagkakamali itong nagawa ko. Pero mali sila. Dahil malaking biyaya siya para sa akin. Tumango si Hilda at mas niyakap siya ng mahigpit. O halika na anak at kumain na tayo. Alam mo ba, may bisita ka. Nagpunas ng luha si Chona bago tumingin sa ina ng may pagtataka. Oh, sino naman yun, mama? Mamaya at makikita mo rin siya. Kumain ka na muna. Bakit hindi na lang natin hintayin ang bisita na sinasabi mo, mama, para mapakain na rin natin siya? Napabuntong hininga naman ang ginang at ngumiti. Ha? Parang sabik na sabik ka yatang makilala kung sino yung bisita mo, ah. Hindi naman, mama. Nagtataka lang ako eh. Hindi naman ako lumalabas rito. At hindi rin alam ng mga kakilala kong nasa Maynila ang lugar na to. Kaya malabong may bisita ako. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Naku, alam kong miss na miss mo na rin yung taong yun. Napakunot ang noo ni Chona sa mga salita ng kanyang ina. Nagbibiro ka lang po yata. Oh, ayan na pala siya. Masiglang bulalas ng ginang at hindi na pinatapos ang sasabihin ni Chona. Lumingon naman agad ang dalaga sa kung saan nakatingin ang kaniyang ina. Dooy tumambad sa kanyang mga mata ang isang binatang may malawak na ngiti. Nang makilala ni Chona kung sino ito, agad siyang tumayo at sinalubong ng yakap ang lalaki. Sa sobrang tuwa, tila wala ng balak bitawan ni Chona ang lalaki. Pagpapapansin ni Hilda dahil mukha yatang nakalimutan ng dalawa na naroroon siya. Tita, magandang umaga po. Bati ng lalaki at nagmano sa ginang. Pagpalain ka ng Diyos. Halika, Jerry. Hinintay ka talaga ni Chona para makasabay kumain. Talaga ba, Chona? Mama naman, hindi sa ganun ha, Jerry. Hinintay ko lang talaga yung bisita para sabay na siyang kumain sa amin. Kahiya naman kasi kung kumakain na kami tapos dumating. Hindi ko naman alam na ikaw pala yung bisita. Eh di sana inubos ko na yung pagkain. Naku, ang dami mong sinasabi. Ang daldal mo talaga, ano? Hoy, di ako madaldal ha. Ikaw kaya yun. Agad naman silang sinaway ni Hilda dahil baka mag-away pa ang mga ito. Wala talaga silang pinagbago. Si Jerry ay isang kababata ni Chona. Ito ang naging kasama niya hanggang sa siya ay tumanda at humantong na sa edad kung saan kailangan niyang magtrabaho sa Maynila. Habang kumakain, hindi maiwasan ang asaran ng dalawa. Dahil ganito talaga sila dati pa. Pero kahit na aso't pusa ang mga ito, ayaw din naman nilang mawalay sa bawat isa. Pinagmamasdan ni Chona ang kanyang kababata. Hindi niya sukat akalain na makikita na niya ang lalaki na isa rin sa mga rason kung bakit gusto niyang umuwi sa probinsya. Kamusta ka naman, Jerry? Nagka-girlfriend ka na ba, ha? Kamot ulong sumagot naman ang binata. Wala, hindi pa. Sakit lang yun sa ulo. Hay nako, hindi na nakakagulat kung ikaw ba naman maging boyfriend. Nako, hard pass. Aba. Porket may pumatol sa'yo. May iba ako. Pakilala mo naman ako sa tatay ng magiging anak mo para matanong ko kung bakit ikaw. Kahit natatawa si Jerry habang sinasabi yon, ay mapapansin sa mga mata nito na tila may kirot. Pero hindi yun inintindi ni Chona, bagkus lumingon ito sa kanyang ina. Napansin ni Jerry na nakatingin ang mag-ina, kaya tumigil ito sa pagngiti. Bakit? May nasabi ba ako? Chona, wag mong sabihing napipikon ka pa rin sa akin. Hindi sa ganon. Pasensya na. Chona, may problema ba? Wala naman. Kumain na lang muna tayo. Tutuloy na sana sa pagkain si Chona nang hawakan ni Hilda ang kanyang kamay. Anak, hindi mo kailangan itago kay Jerry.
Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa iyong papa. Bakit po, tita? Ano po ba ang nangyari sa kaibigan kong to? Tanong naman ni Jerry at naging seryoso ang muka. Tumingin lamang si Hilda sa kanyang anak at hinihintay itong magsalita. Walang tatay itong anak ko. May pumatol sa akin pero hindi ko na alam kung nasan siya ngayon. Alam mo naman, kaibigan mo, tanga. Dinaan na lamang ni Chona sa biro ang kahihiyang nararamdaman. Hindi naman agad nakapagsalita si Jerry. Maya-maya lamang ay tumayo na ito na ikinapikit ni Chona. Akala niya aalis si Jerry. At hindi rin kayang tanggapin ang katotohanan na ang kababata niya ay nagpaanak lang sa isang lalaki. Pero imbes na umalis si Jerry, ay lumapit ito ng dahan-dahan kay Chona at saka siya niyakap. Okay lang yan. Kung ayaw kanyang panagutan, edi ako na lang ang magiging tatay niyan. Gulat namang napatingin si Jonah at Hilda kay Jerry. Siraulo ka ba? Seryoso ka dyan? Oo naman. Bakit hindi? Kaibigan mo naman ako at walang masama dun, no? Tarantado ka. Anong alam mo naman sa pagiging tatay? Oo, sige ikaw. Anong alam mo sa pagiging nanay? Natahimik naman si Chona sa naging sagot ng lalaki. Alam mo, Chona, hindi naman kailangan pag-aralan yan eh. Lahat kayang maging ina at ama. Depende nga lang kung gaano sila karesponsable at kung gusto ba talaga nilang gampanan yun. Hindi sumagot si Chona at nanatiling walang imik. Siguro yung tatay ng dinadala mo, hindi tumakas sa dahilan na hindi niya pa kayang maging tatay. Dahil kung ganun dapat naisip niya na yun bago niyo ginawa yan, di ba? Sadyang ayaw niya sa responsibilidad. Kaya kanya tinakasan kasi ayaw niyang gampanan. Nakita ni Chona kung paanong tumango ang kanyang ina sa sinabi ni Jerry. Napalunok ito dahil sa totoo lang, hindi pa niya nasasabi kung paano nga ba siya nabuntis ng taong hindi naman niya kilala. Huwag na muna nating pag-usapan yan. Ayoko na kasing maalala pa. Basta, andito lang kami Ako, huwag kang mag-alala. Dahil aalagaan natin yung dinadala mo ng mabuti at hindi natin ipaparamdam sa kanya na wala siyang ama. Muling niyakap ni Jerry ang kaniyang kababata. Hindi maiwasang malungkot ni Chona dahil nakukonsensya ito sa hindi pagsabi ng totoong nangyari. Pero kahit ganoon pa man, natutuwa siya dahil hindi niya lubos maisip na ganito pala ka-matured mag-isip ang kanyang kababata na dati ay nagkakasakitan pa sila. Maswerte siya dahil kahit hindi niya makontak sina Mika at Trixie, may dumating namang kakampi niya sa buhay. Ngumiti si Chona sa lalaki at sa kanyang ina bago ipinagpatuloy ang pagkain. Alam niya sa kanyang sarili na may tamang panahon at sasabihin din niya sa mga ito ang totoo. Kinagabihan, hindi pa rin umaalis ang lalaki sa mansyon. Ang lalim naman ng iniisip mo. Pabirong wika ng binata bago umupo sa tabi ni Chona na nasa gilid ng pool. Ikaw pala, wala ka atang balak na umalis Jerry boy? Ang pangit talaga ng nickname mo sa akin. Ba't bang hilig mo sa Jerry na yan? Pagrereklamo pa ng binata. Si Chona lang naman kasi talaga ang gumawa ng pangalang Jerry, kaya ganoon na rin ang tawag sa kanya ng lahat. Siyempre para mas short and simple. Sa kabagay sa'yo, makulit ka rin kasi kagaya ni Jerry sa Tom and Jerry, di ba? Sinamaan na lamang ni Jerry ng tingin ang babae. Ang sabihin mo, hindi mo lang alam ang tunay kong pangalan, no? Alam ko, nakalimutan ko lang, no? Saka kahit na maalala ko ang true name mo, Jerry pa rin ang itatawag ko sa'yo. Ayan, nasanay ka kasing Jerry ang itatawag mo sa akin. Kahit mga magulang ko, Jerry na rin eh. Ay nako, Chon-chon. Hinampas naman ni Chona ang lalaki. Ay, ayan ka na naman sa chon-chon mo. Natawa na lamang ang dalawa. Iniba naman na ni Jerry ang usapan. Kamusta ka naman? Tagal mong nawala rito.
Kung hindi ko pa tinanong kina tita kung nasaan ka na, hindi ko pa malalaman na nandito ka na pala. Tumigil naman sa pagtawa si Chona at tiningnan ang kababata. Wala eh. Hindi naman ako pwedeng lumabas rito. Gusto ko kayong bisitahin kaso no choice. Kaso pag uwi ko ganito ang nangyari. Alam mo bang after 1 year, sumunod ako sa'yo sa Maynila. Kaso hindi kita mahanap doon. Tapos ang hirap mo ding hagilapin. Aba? Ano namang ginawa mo sa Maynila? Pumunta ka pa talaga para sa akin? Pagbibiro ni Chona at pinaningkitan ng mata si Jerry. Kadiri ka, Chona. Siyempre, para magtrabaho, ano? Sa tingin mo ba, pumunta ako doon para sa'yo? Ang hirap kaya ng buhay sa Maynila. Mismo, sinabi mo pa. Kaya ka rin umuwi, ano? Ano bang nangyari sa trabaho mo? Oo, ang gulo nga sa Maynila. Hirap na hirap pa akong makauwi rito. Dahil wala akong pera. Mabuti na lang. Mabuti na lang, ano? Wala. Tanging nasagot ni Jerry. Halata sa kanya na may gusto siyang sabihin, kaso nang maalala ito, parang ayaw na niyang ituloy. Naku, maglilihim ka pa talaga sa akin. Sige na, hindi ko na ipipilit pa. Ginulo na lamang ni Jerry ang buhok ni Chona dahil sa naging sarkastikong sagot nito. Oh, bakit ikaw? Ano bang nangyari sa'yo? Baka gusto mong magkwento sa akin. Kumusta ka sa Maynila? Ayun, okay na sana ang lahat kung hindi lang naging tanga. Masaya pa sana ako ngayon eh. Kaso wala. Napansin ni Jerry na sobra ang panghihinayang ni Chona dahilan para akbayan niya ito upang mapagaan ang loob. Kung sino man yang tangang lalaking yan, nako, talagang huyo siya, ano? Kapag napalaki nating mabait at cute yung anak niyo. Hayaan mo na. Kasalanan ko din naman. Basta tama ka dyan. Magiging cute tong baby ko. Ako ba naman yung nanay? Napangiwi si Jerry sa sinabi ni Chona. Nakita yun ng babae dahilan para paghahampasin siya nito. Ang kaninang seryoso nilang usapan napalitan ng kulitan hanggang sa mapagod na si Chona at piniling magpahinga. Katulad ng sinabi ni Jerry, siya nga ang palaging pumupunta sa mansyon ni Chona. Pinagsisilbihan niya ito at inaalagaan kapag wala si Hilda. Ultimo sa paglilihi ni Chona, nadadamay siya. Jerry, gusto ko ng mangga pero yung buto lang nun, mga 4, please. Napaangat ang sangkilay ni Jerry sa narinig. Ha? Aanihin mo naman yung mga buto. Ibabato ko sa'yo. Abay malamang kakainin ko. Dapat yung may asim ha. Una, walang mangga dito, ano? Pangalawa, aray! Sige na, ito na. Hindi na nagawa pang magreklamo ni Jerry dahil umiyak agad si Chona. Pagkatapos niyang maghanap ng mangga, binalatan niya na ito at kinuha ang laman ng mangga upang maging buto na lang. Tinikman niya muna ang mga ito para malaman kung maasim ba. Nang makumpleto niya ang 4, ay binigay niya na ito kay Chona. Masaya namang kumain ang babae. Nagpatuloy ang ganoong senaryo araw-araw kahit hindi magawang lumabas ni Chona sa mansyon, naging masaya na rin siya dahil kay Jerry. Hindi nga nila masyadong iniisip kung nahanap na ba ng kanyang tatay ang nakabuntis sa kanya. Ang bilis ng panahon, ma. Parang kailan lang maliit pa tong tiyan ko. Ngayon parang gusto na niyang lumabas. Oo nga eh. Bukas pupunta ulit tayo ng doktor para i-check kayo ni baby. Bukas malalaman na rin natin kung ano ang gender niya. Sana po talaga lalaki. At magmamana lang sa akin yung muka. Total, ako din naman ang pinaglihian ng mama niya. Ang kapal mo talaga, Jerry. Pero maiba ako, Jerry. Salamat ha. Salamat kasi tunay kang kaibigan at maaasahan pagdating sa anak ko. Sobrang laki ng utang na loob ko sa'yo. Walang anuman po yun. Basta para sa anak ninyo, gagawin ko. Sabay lingon kay Chona. Agad namang naningkit ang mga mata ni Hilda at inasara ang dalawa. Nako, tila hindi na kayo magkaibigan ha. Baka magkaibigan na.
Mama naman! Naku, hindi po tita, pero ang alam ko po ay crush ako ni Chona. Tiningnan ng masama ni Chona si Jerry na kanyang katabi at pinagahampas ito. Nagtatawanan ang mga ito pero bigla ring natigil nang may isang tao ang biglang dumating. Mukhang nagkakasiyahan kayo rito. Sino siya? Biglang singit ng ama ni Chona. Papa, tawag ni Chona pero dumiretso ang kanyang papa kay Hilda. Mahal, nandito ka na pala. Bakit hindi mo sinabing ngayon ka pala uuwi? Gustuin ko mang umuwi sa araw ng kanyang kapanganakan pero pwede ko na siyang paalisin rito kasama ang nakabuntis sa kanya. Pero hindi ko pa rin nahahanap yung lalaking yon at pagod na ako. Kaya I don't have a choice kundi dito pa rin yan patirahin para iwas kahihiyan. Isa pa, mukhang nasanay naman siya ritong nakakulong, di ba? Mahal, hindi naman yata pwedeng panghabang buhay mong ipagkait ang kalayaan sa kanya. Talaga ba, Hilda? Kung pinagkait ko sa kanya ang kalayaan noong una pa lang, sa tingin mo ba, magkaganyan siya? Yan ang hirap sa'yo. Lahat ng gusto niya binigay mo. Tingnan mo kung anong nangyari. Kahit naluluha, pinilit ni Chona ang sarili upang sagutin ang sinabi ng ama. Papa, hindi mo naman kailangan na kulungin ako rito. Kung ayaw mo na ako makita, lalayo na po ako. Pupunta po ako sa pinakamalayong lugar na walang makakakilala sa akin. Tapos ano? Dala-dala mo ang apelyido ko? Sa tingin mo matatakasan ko ang kahihiyan? Mas mabuting nandito ka na lang kaysa naman malaman ng mga tao na walang tatay ang dinadala mo. Kahit naman po wala siyang tatay, kaya ko pong buhayin siya. Kaya ko pong buhayin to katulad ng ginawa ni Mama sa amin. At ano ang gusto mong iparating? Na hindi ko kayo binuhay? Lahat ng naranasan mong marangya noong bata ka pa hanggang ngayon, galing sa akin. Kaya anong karapatan mong sabihin yan? Opo, Papa. Nagbibigay ka ng pera sa amin. Just to let you know, hindi mo lang pera lahat ng yon. Si Mama kahit nagtatrabaho, kaya pa rin niya kaming alagaan at iparamdam ang pagmamahal niya sa aming magkakapatid. Eh, ikaw po ba, ha? Opo, may pera kang binibigay, pero nagpakatatay ka po ba, ha? Akmang sasampalin si Chona ng kanyang ama, pero pinigilan ito ni Hilda at siya namang pagharang ni Jerry sa kanyang kaibigan. Tito, huwag naman po sana tayong magpang-abot sa sakitan. Nabaling sa kanya ang atensyon ni Carlo. Ikaw, at sino ka naman? Sorry po tito, kung di agad ako nagpakilala. Ako po ito si Jerry. Yung kasama niyo po lagi noon, tuwing pupunta ka sa hardin niyo. Jerry, ikaw na yan? So, alam mo ang buntis itong si Chona? Kailan pa? May pinagsabihan ka ba? Agad naging balisa si Carlo. Iniisip kasi nito na baka sinabi ni Jerry sa iba ang tungkol kay Chona. Lumapit naman si Jerry sa kanya at hinawakan siya nito. Naiintindihan ko po kung bakit kayo nagagalit kay Chona. Pero tito, hindi niyo po siya pwedeng ikulong na lamang. Kung hahayaan niyo po ako, aakuin ko po ang responsibilidad. Handa po ako maging ama ng dinadala ni Chona. Para walang mali sa mata ng lahat. Please, tito. Napabuntong hininga na lamang ang ama ni Chona at tumango. Umalis muna ito at tumungo sa kanyang kwarto. Hindi maiwasang makaramdam ni Chona ng inggit dahil alam nitong simula pagkabata nila ay hindi magawang tanggihan ng ama niya si Jerry dahil anak ito ng isang trabahador sa kanilang mansyon na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Para kay Chona noon, mas sinuturing ni Carlo na anak si Jerry. Kaya noong napansin yun ni Chona ay nakipagkaibigan siya sa lalaki sa pag-aakalang tatratuhin din siya ng ganoon ng kanyang ama. Pero bigo siya. Hanggang sa lumaki si Chona, hindi pa rin niya maramdaman ang kalinga ng isang ama. Pero kahit ganoon pa man, nakahanap rin naman si Chona ng taong kanyang masasandalan sa lahat ng bagay at iyon ay si Jerry. Ba't nag-iisa ka rito? Gabi na oh, baka mahamogan si baby. Pasok ka na. Nasa labas kasi ito ng terrace, tila nagmumuni-muni sa labas. Ayoko pang matulog.
Gusto ko rito. Ang sarap ng hangin. Sagot ng dalaga. Umupo naman si Jerry sa tabi nito. Alam mo bang, alam kong may iniisip ka? Sira ulo ka talaga. Huminga ito ng malalim bago sumandal sa balikat ni Jerry. Hindi na ito bago sa kanila dahil komportable naman sila sa bawat isa. Salamat ha. Salamat sa lahat. Dahil sa'yo, mukhang hindi na ako ikukulong sa bahay. Alam mo bang ilang buwan na rin akong nakakulong tapos walang kasama rito. Pero nung dumating ka at least, may nakakausap na ako, di ba? May nauutusan pa. At may pinaglilihian, di ba? Oo na. Pero Jerry, hindi porket kaibigan kita, kailangan mo na rin maging tatay ng anak ko forever ha. Mag-asawa ka na din. Huwag mong hintayin na mabura ka pa sa kalendaryo before ka magka-girlfriend ha. Eh di kung wala akong mahanap, pakakasalan na lang kita. Pwede naman siguro yun, no? Tarantado ka talaga ano? Pagkatapos mong akuin ng pagiging tatay sa anak ko, gusto mo rin maging asawa ako? Ayusin mo nga ang ginagawa mo sa buhay, Jerry. Hindi to biro. Buhay mo na to. Hindi naman kasi ako nagbibiro, Chona. Hindi daw. Sinong matino naman ang magpapakasal sa taong hindi niya gusto? Paano mo naman nasabing hindi kita gusto? Talagang manihid ka nga. Mahina ang pagkakasabi nun ni Jerry, pero rinig na rinig iyon ni Chona. Napalunok ito sa narinig. Ramdam yun ni Chona. Ayaw niya lang talagang maging assuming dahil kahit na siya, matagal niya nang gusto ang lalaki. Simula bata pa lamang sila. Ang kaso ay nahihiya itong umamin. Oo nga pala. Simula nung dalawin mo ko, umuuwi ka pa ba sa bahay niyo? Kasi parang nandito ka na palagi. Pag-iiba niya ng usapan. Napailing naman ang lalaki bago ibaling ang atensyon sa malayo. Oo naman, no. Panay nga ang tanong nila mama tungkol sa'yo eh. Hindi ko naman sila rito madala. Dahil baka malaman ng papa mo at magalit kasi buong pamilya ko nang nakakaalam sa nangyari sa'yo. Kaya nga, pero wala naman si papa ng ilang buwan. Sana pinusulit mo sila dito kahit saglit man lang. Kahit na, basta okay na yung nag-iingat tayo, no? Pero don't worry, dahil bukas, ilalabas na kita sa mansyon na ito. Paano mo naman gagawin yun? Baka magalit lang sa akin lalo si papa. Hindi ba ako ang tatay ng iyong anak? Di kapag tinanong ka kung sino, sabihin nating ako na lang yun. At wala na tayong ibang sasabihin. Kaya, wala ka nang dapat ipag-alala, Chona. Ibang klase ka talaga, no? Wala ka ba talagang balak mag-girlfriend? Meron, Chona. Kung hayaan mo akong ligawan ka, di magkaka-girlfriend ako. Tila namula naman ang dalaga. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya makakatanggi sa sinabi ni Jerry. Dapat pala, hindi niya na binalik ang topic na yon. Kasi hindi ko alam kung ready na ba akong pumasok sa isang relasyon. Walang-wala pa itong mga nangyayari sa plano ko eh. Kaya hindi ko alam ang isasagot sa'yo. Chona, hindi ko kailangan agad ng sagot mo. Hayaan mo lang ako na hintayin ka. Matututunan mo rin ang lahat. Hindi kita minamadali. Hinawakan niya ang mga kamay ni Chona at idinikit ito sa kanyang pisngi. Napangiti naman ang dalaga at tumango kay Jerry. Hindi nga binigo ni Jerry si Chona. Kinabukasan, inilabas niya ito kaagad at dinala sa munti nilang bahay. Chona, ikaw na ba yan, iha? Bati ng isang ginang sa babae. Malawak na mangumiti si Chona at agad na niyakap ang nanay ni Jerry na si Jean. Opo tita, kamusta na po kayo? Namiss ko po kayo, pati itong lugar nyo. Ayos lang kami dito, mabuti nga at nakapunta ka na. Miss ka na rin ang lugar na ito. Kumusta ka na iha? Kailan ba ang panganganak mo? Malapit na po, ilang buwan na lang, lalabas na tong baby ko. Naku ate, huwag ka dapat dikit ng dikit ka dyan kay kuya. Baka pumangit pa yung baby mo dahil sa kanya. Ay sobra ka naman JM. Halika nga rito. Ay,
Ako na naman ang nakita mo. Hinabol namang pabiro na Jerry ang nag-iisang kapatid na si JM. Ay nako, isip bata pa rin talaga itong kaibigan mo, Chona. Napabaling naman ang tingin ng babae sa tatay ni Jerry at umiling. Naku po tito, kung alam niyo lang kung gaano katanda mag-isip niyang anak niyo. Malaki na nga ang utang na loob ko dyan eh. Mabuti pa siya, kaya niyang panindigan tong anak ko na hindi naman sa kanya. Swerte po ako kay Jerry, sa totoo lang po. Biro lang, iha. Pero tama ka dyan. Bilib nga din ako sa tibay ng anak kong yan eh. Nagawa niyang bumangon ng ilang buwan lang pagkatapos niyang madapa. Alam mo bang nagtrabaho yan sa Maynila? Kahit hindi niya alam kung anong haharapin niya doon. Mabuti nga't nakauwi pa yan eh. Sa sobrang tagal niyang hindi na nagparamdam sa amin kala mo, hindi na namin siya muli pang makikita. Mapapansin sa mukha ng tatay ni Jerry na proud ito sa kanyang anak. Pero nagtaka naman si Chona tungkol sa huling sinabi nito. Ano pong nangyari? Bakit niyo po naisip yan? Nako iha, kwento sa amin niyang si Jerry nung nakauwi na siya rito. Nalugi daw yung kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Kakapasok pa lang niya noon natanggal siya agad. Kaya walang sweldo. Hanggang sa naghanap na lang siya ng ibang trabaho pero naubos lang yung pera niya. Wala siyang mahanap. Paano naman po siya nakauwi? Hindi niya po naikwento sa akin yun eh. Ang sabi niya sa amin, pinahiram siya ng pera ng kaibigan niya, kaya umuwi agad yun dito. Nang makaluwag-luwag siya, pumunta yan ulit ng Maynila at binayaran yung kaibigan niya. Ganon po ba? Talagang may awa po talaga ang Diyos, no? Totoo, iha. Kaya ikaw, huwag kang magdadalawang isip na bumangon, ha? Sinabi sa amin ni Jerry ang mga nangyari. Huwag kang mag-alala, nandito kami para umalalay sa'yo. Napatangu-tangu naman si Chona. Niyakap siya ng mga ito na parang kanilang tunay na anak. Sa totoo niyan, malapit din ang loob ni Chona sa mga magulang ni Jerry, kaya hindi siya nakakaramdam ng hiya at komportable siya sa mga ito. Pagsapit ng hapon, inaya ni Chona ang pamilya ni Jerry na pumunta sa mansyon dahil magkakaroon ng salo-salo. Masaya namang natapos ang araw ni Chona dahil maliban sa nalaman nilang lalaki ang kanyang anak, naroon din ang pamilya ni Jerry kasama ang kanyang ina. May lungkot man na nadarama dahil umalis na naman ang kanyang ama, mas pinairal pa rin ni Chona ang sayang nararamdaman. Simula nga nang pinayagang makalabas si Chona, walang sinayang na mga oras at sandali si Jerry, kundi ang iparamdam kay Chona ang kalayaan. Naging masaya ang mga araw ni Chona habang hinihintay ang kaniyang panganganak. Mas lalong naging maalagain si Jerry at tunay ngang pinaramdam nito na mahal niya ang babae. Lahat na siguro ng bagay na hilingin ni Chona, binigay ni Jerry. Wala na rin namang ginagastusan si Jerry at nakaahon na rin sila sa kahirapan ng kanyang pamilya. Kaya para sa kanya, handa na siyang magmahal at mag-settle down. Si Chona na lang ang kanyang hinihintay. Sumapit ang araw ng panganganak ni Chona. Lahat ay kabado habang nag-aantay sa labas ng ospital. Mula sa loob ng delivery room ay may kaunting ingay na naririnig sina Jerry sa labas at mula iyon sa pagsigaw ni Chona. Rinig sa pagsigaw niya ang sakit na kanyang nadarama kaya't natatakot na rin ang lahat para sa kanya. Maya-maya pa ay ang takot na nararamdaman nilang lahat napalitan ng tuwa at kaginhawaan nang marinig ang malakas na pag-iyak ng sanggol. Lahat ay masaya na tila nanalo ang mga ito sa loto. Ate, ang cute niya. Papuri ni JM nang binigay na ang baby kay Chona. Siyempre, nagmana sa akin, JM. Shh! Huwag kayong maingay. Natutulog siya. Saway ng ina ni Chona dahil baka magising ang sanggol. Ang sarap niyang pagmasdan. Oo nga oh. Parang anghel. Ano ang ipapangalan mo sa kanya, Chona? Tungkol po dyan, alam kong gusto ni Jerry na siya ang magpapangalan. Kaya ito na ang hinihintay ko. Sabihin mo na sa lahat. Nakangiting sabi ni Chona.
Tumingin si Jerry sa kanya na tila ay nagtatanong na totoo ba? Tumango naman ang babae. Ilang araw na rin kasing kinukulit ni Jerry si Chona na siya daw ang magpapangalan sa bata dahil baka raw kung ano-ano pa ang ibigay ni Chona. Hindi inaasahan ng lalaki na papayagan siya ng babae. Pwede ko ba siyang hawakan? Oo naman, halika. Ang gwapo niya. Tuwang-tuwang sabi ni Jerry habang hinahawakan ng sanggol. Jumaya, pwede ba? Pwede bang yun ang ipangalan natin sa kanya? Jumaya, para mo namang anak yan kuya. Katunog pa sa pangalan mo. Dapat mas katunog ng pangalan ni Ate Chona. Pangaasar naman ni JM. JM, hindi naman magkatunog ang pangalan nila. Ay, wag mo na siyang pansinin, Chona. Tumigil ka nga ang JM ka. Talagang kontra ka sa akin palagi. Hindi ba maganda naman yung Jumaya? Chona anak, ikaw ba? Para sa akin, kahit na ano, alam kong babagay yan sa apo ko. Ang gandang pangalan para sa akin ng Jumaya. Bagay naman po sa anak ko. Ikinatuwa ng lahat ang sagot niya. Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, sa wakas, nakauwi din si Chona. Hindi inaasahan ng babae na madadatnan niya ang kanyang ama sa kanilang mansyon. Papa, nakauwi na po pala kayo. Nagmano siya habang hawak ang kanyang anak. Nakatingin naman ang kanyang ama sa sanggol. Yan na ba ang iyong anak? Opo, Papa. Ito pala si Jumaya. Ang apo po ninyo. Utal niyang sagot dahil sa sobrang kaba. Pero tila ay napawi yon nang hinawakan ni Carlo ang sanggol at tiningnan naman si Chona na parang nakikiusap na pwede bang buhatin ang kanyang apo. Tumango naman si Chona at dahan-dahang binigay ang anak sa kanyang ama. Mukhang si Jumaya pa ang makapagpapalambot ng puso ng iyong ama. Sana nga po, Mama. Sana nga po talaga para maging maayos na po kami ni Papa. Tiwala lang anak, proud yan sa'yo. Kahit hindi niya sabihin kasi nagawa mong patunayan sa kanya na kaya mo. Ay oo nga pala, imbitahan mo ang mga kaibigan mo sa Manila. Sagot na ng papa mo ang pabinyag ni Jumaya. At talaga po? Oo, try mo kayang kausapin siya mamaya anak. Opo mama, pero pwede ko na po bang kunin yung cellphone ko mama? Tatawagan ko lang po yung mga kaibigan ko para malaman po nila. Ay oo nga pala. Sige mamaya na. Ipaalala mo sa akin. Kukunin ko pa yun sa tatay mo eh. Buhay pa kaya yung cellphone mong yun? Natawa naman si Chona sa reaksyon ng kanyang ina. Sa tagal ba naman kasi talaga na hindi yun nagagamit ni Chona, baka nasira na nga ito. Tila ay nagkaroon naman ng kulay ang mansyon at buhay nila Chona simula nang dumating si Jumaya sa kanila. Dahil din dito ay nagkakausap din sina Chona at si Carlo. Pa, pwede ka po bang makausap? Parang nahihiyang tanong niya sa ama. Tumango lamang ito at pinakinggan siya. Nabanggit po kasi ni Mama na ikaw daw po ang bahala sa binyag. Salamat po, Papa. Oh, it's not a big deal. Para sa apo ko. Aalis na sana si Carlo pero pinigilan siya ni Chona. Hindi niya kasi natiis at napayakap siya sa kanyang ama. Sorry po. Gusto ko lang po talagang magpasalamat sa lahat at mag-sorry na rin po. Sana po huwag nang lumayo ang loob niyo sa akin ng tuluyan, Papa. Thank you po. Kumalas si Chona sa pagkakayakap at umalis na agad. Alam kong mahal mo yung bunso mo, Carlo, pero huwag mong kalimutang iparamdam. Bulalas ni Hilda habang nasa likuran siya ni Carlo. Ngumiti lamang ang kanyang asawa sa kanya. Masaya si Hilda habang pinaghahandaan ang binyag ng kanyang apo kasama si Carlo. Ngayon ay napagtanto ni Chona na mas malapit ang kanyang ama sa mga batang lalaki dahil tila mahal na mahal nito ang kanyang apo. Habang abala ang lahat sa masayang pagsasalo-salo sa binyag ni Jumaya, dumating naman ang dalawang taong hinihintay ni Chona na matagal na rin niyang namimiss. Friend!
Hindi alintana ni Mika ang dami ng tao sa mansyon basta't maisigaw niya lang yon. Napatakbo naman si Chona sa kanilang gawin ni Trixie at agad silang nagyakapan. Mabuti naman at dumating kayo at natuntun niyo ko. Siyempre naman, Chona. Sinunod namin yung instructions mo. Sagot ni Trixie na bigla namang hinampas ni Mika si Chona na ikinangiwi nito. Aray? Deserve mo yan dahil bad ka. Kaya pala ayaw mong magpahatid sa amin dahil may plano kang huwag ipaalam sa amin itong lugar niyo. Singhal naman ni Mika. Ha? Paano mo nalaman? Kita mo na? Siyempre! Sa tagal mo namang hindi nagparamdam ba naman sa amin, malay ba naming nakarating ka dito sa bahay niyo? Tinanong ko pa yung driver na sinakyan mo noong pumunta ka. Sinabihan mo daw siya na huwag sabihin sa amin yung address mo. Ay, I hate you! Oo nga, paano mo ba nagawa sa amin yun, Chona? Kahit ata bayaran namin ng milyon yung driver na yun ayaw talagang magsalita. Reklamo naman ni Trixie na kaagad na sinuportahan ni Mika. Ayan ha, ngayong alam nyo na, hindi lahat mababayaran nyo ng pera. Napakamot naman ng ulo ang dalawa. Oo na, Madam Chona. Pero nasaan na ba yung inaanak namin ha? Hay, wag mong subukang itagos sa amin dahil sige ka, hindi mo malalaman ng chismis. Anong chismis? Kung hindi mo sasabihin yan, wala ka ring chismis sa akin, no? So ito nga, friend ko. Ikaw naman kasi hindi mabiro. Gusto mo ba ako na sabihin? Dito na agad? Mamaya na muna yan. Kala ko ba gusto nyo makita ang inaanak ninyo? Sus, kunwari pa kayo, wala nga kayo kanina sa seremonya. Friend, traffic lang kasi. Halika na nga. Nasaan na ba ang cute na bata ha? Ipinakilala naman ni Chona ang dalawa sa kanyang mga magulang. Hindi mapigilang kurutin ni Chona si Mika dahil halata ang masamang tingin nito sa ama ng dalaga. Pero kahit ganoon, may respeto naman si Mika. Agad na binuhat ni Trixie si Jumaya habang nilalaro naman ni Mika ang bata. Tuwang-tuwa naman ito habang kinukulit ng kanyang ninang. Nang magsawa na ang dalawa, sa kanila binalik ang bata sa lolo nito. Grabe friend ha, we deserve chika. Hindi namin in-expect na ganyan pala kamahal ng papa mo si baby. Ano ba kasing nangyari ha? Pabirong tanong ni Mika habang nakaupo na silang tatlo ngayon sa may sofa. Hindi ko rin alam, Mika. Pero masaya ako kasi nagiging maayos na ang pakikisama ni Papa sa akin simula nung pinanganak ko si Jumaya. Sorry na kung ayaw ko kayong papuntahin. Alam kong magulo kasi rito. Hindi nga ako nagkamali. Kinulong pa nga ako sa mansyon without my belongings. Kaya pala hindi mo magawang mga musta? Hayes, kahit may phone ka, ayaw mo talaga na sa amin Umakto namang nasasaktan si Mika. Inismiran lamang siya ni Chona. Pero no joke, mabuti naman naging maayos na ang pakikitungo sa'yo. Hindi ka man lang ba nahirapan sa pagbubuntis mo na ikaw lang, tapos nakakulong pa? Hindi naman, Trix, kasi nariyan si Mama. At may katuwang din akong isang tao. Napansin ng dalawa ang lihim niyang pagngiti nang sabihin niyang may katuwang siya. Naku, nakahanap ka na yata ng tatay ha, Bes. Parang ganoon na nga, Mika. Actually, nandito nga siya ngayon Papakilala ko sa inyo mamaya. Saka, bala ko na rin siyang sagutin. Naku po, mukhang wala ng kwenta yung chika mo, Mika panis ka dito sa chika ni Chona. Bakit? Ano bang chika mo, Mika? Wag na. Hindi mo na need malaman kasi ano pang paki mo sa kanya, di ba? Ha? Ano daw? Sabihin mo na kasi, eto naman parang hindi kaibigan. Pangungulit pa ni Chona. Hindi nagtagal, napahinga ng malalim si Mika bago umpisahan ang pagkukwento. Do you still remember the guy from last year? Yung ama ni Jumaya? Ano ang meron sa kanya? Bigla naman siyang kinabahan. Sus! Alam mo bang bumalik yon? Naku, mga ilang months siguradong nandito ka na.
One day, sinabi sa akin ni Bumi yung staff ko sa parlor, naalala mo? Naku bakla, pumunta daw doon at hinanap ako. Hindi naman nag-iwan ng number para sana matawagan ko siya. Basta, hinanap lang daw ako. Mas lalong lumakas ang tibok ng puso ni Chona. Tapos after this, nalaman din namin na pumunta pala sa hotel kung saan ka nag-birthday. Pilit kinukuha yung number ko at name mo. Kaso yun, strict ang hotel. Hindi binigay. Bakla hinahanap ka yata. Alam niya sigurong mabubuntis ka. Bigla siyang nag-alangan sa desisyon na kanyang gagawin. Pumasok sa isip niya si Jerry. Paano na ito kung sakaling hinahanap nga siya ng taong nakabuntis sa kanya? Alam ni Chona na pwede namang piliin niya si Jerry dahil ito ang mahal niya. Pero hindi rin maalis sa isip nito na iba ang tunay na ama ni Jumaya at may karapatan niyon sa kanyang anak. At mas ayaw ni Chona na lumaking may magulong pamilya si Jumaya. Hoy friend, ayos ka lang? Oo naman. Masakit lang ulo ko. Saglit lang ha. Tumayo si Chona na tila ay balisa. Hindi nito napansin ang basang sahig dahilan para madulas siya roon. Mabuti na lamang at may nakasalo sa kanya. Agad niyang nalaman kung sino. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Jerry. Okay ka lang? Natitense ka yata. Oo naman. Salamat. Ikaw? Lahat ng atensyon ay napabaling sa salitang iyon mula kay Mika. Pati sina Chona at Jerry ay agad na napatingin. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makita nito si Mika. Ikaw? Ikaw nga! Hayop ka! Nandito ka lang pala! Gulat na sabi ni Chona habang nakatingin sa dalawa. Teka, anong siya? Pinagsasabi mo, Mika? Friend, halika! Ikaw lalaki, sumama ka din! Mag-usap tayo, huwag rito! Bigla namang natakot si Chona kay Mika dahil ang seryoso nito. Pumunta nga sila sa kusina. Naroon din ang pamilya ni Chona at Jerry na nakikinig pala sa kanila. Chona, hindi mo sinabi sa amin na nahanap mo na pala yung lalaking nakabuntis sa'yo. Pinagsasabi mo. Ano ba, Mika? Sabihin mo nga ng buo. Ayan! Yang lalaking yan, siya si Jeremiah. Siya yung hinahanap natin na tatay ng anak mo. Hindi mo ba siya nakikilala? Kilala ko siya. At anong Jeremiah? Jerry ang pangalan niya. At anong sinabi mong siya ang ama? Jerry, kilala mo ba si Mika? Nabaling ang kanyang atensyon sa lalaki na halatang gulat din sa nangyayari. Tumagal ng ilang minuto bago tumango si Jerry. Doon na napahinto ang mundo ni Chona. Oo, Chona. Kilala ko siya. Pero hindi ko rin alam na ikaw yung babae sa hotel. Wala kasi akong matandaan. Hindi nakaimik si Chona. Bagkus ay unti-unting nag-flashback sa kanya ang mga detalyeng nagdurugtong na si Jerry at Jeremiah ay iisa. Naalala niya ang sinabi ni JM na magkatunog ang pangalan ni Jerry at Jumaya. Doon niya naalalang Jeremiah nga pala ang totoong pangalan ni Jerry. Dumagdag pa, ang galing raw Maynila si Jerry at saktong magkamukha ang kanyang anak at si Jerry. Nung una akala niya dahil napaglihaan niya lamang ang kaibigan. Pero paano? At bakit mo naman ako iniwan agad noon? I'm sorry. Hindi ko sinasadya yun. Nagulat din ako sa nangyari. At walang-wala pa ako noon kaya umuwi agad ako at nagpatuloy sa buhay. At nakita kita ulit. Itinuon ko ng atensyon ko sa'yo. Wala talaga akong ideyang ikaw yung babae. Hindi mapigilang mapaluhan ng babae dahil sa mga nalaman. Hindi siya nasasaktan o nalulungkot, kundi ay natatawa siya sa mapaglarong tadhana. Anong ibig sabihin ito? Tanong ng ina ni Chona. Tita, huwag po sana kayo magalit ha. Ako naman po ang may kasalanan. Siguro hindi pa nasasabi ni Chona pero
Hindi po siya mabubuntis kung hindi ko binayaran si Jeremiah para maging like kadate po ni Chona. And then nalasing po silang pareho. Then doon po may nangyari. Ibig sabihin ba nun, Jerry, yung perang ginamit mo na umuwi rito ay galing sa kaibigan ni Chona? Kaya kinakailangan mong bumalik ng Maynila para hanapin si Chona? Hindi ka talaga nagbayad ng utang mo nun? Tumango sa kanya ang anak. Ngayon ay napagtanto na ang lahat ni Chona. Tila nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Sobrang saya ng puso niya dahil hindi niya na kinakailangan pang mamili dahil ang ama ni Jumaya at ang taong mahal niya ay iisa. So does this mean na ang tunay na ama ni Jumaya ay si Jerry lang pala? All this time? Nahirapan din ako sa paghahanap pero si Jerry lang pala. Hindi makapaniwalang bulalas ng ama ni Chona. Kinakabahan ang lahat nang bigla itong lumapit kay Jerry. Akala nila sasaktan niya ito pero nagulat sila nang yakapin niya ang lalaki. Pakasalan mo ang anak ko, Jerry. Huwag mong pababayaan ang anak ko at apo ko, ha? Oo po, syempre. Ako pa naman, tito. Makakaasa po kayo sa akin. Pangako po yan. O siya, lumabas na muna tayong lahat. Hayaan yung pag-isipan nila ang hindi pagkakaunawaang ito. Pag-aya ni Hilda sa lahat ng naroon sa kusina. Bago siya tuluyang lumabas, ay ngumiti ito ng malawak sa kanyang anak. Huling lumabas si Mika at nakuha pa ng mga ito na mga asar sa dalawa. Sa hinaba-haba ng prosesyon. Sa simbahan din ng tuloy, Nino Jerry. Umayos ka. Hindi pa kita sinasagot, Ang sabi ko, sa hinaba-haba ng prosesyon, ako lang rin pala ang tunay na ama. Masaya ka ba? Natawa na lamang si Jerry sa pagmamaldita ni Chona. Alam nitong nahihiya ang babae, kaya naman niyakap niya ito ng mahigpit. Mahal kita, Chona. Mahal na mahal kita. Sigaw ng lalaki habang yakap si Chona na kinagulat niya. Hoy, ano ka ba? Baka marinig ka nila. Ano naman, alam ko namang alam nilang lahat na mahal kita, ano? Hinawakan ng lalaki ang magkabilang pisngi ni Chona. I love you too, Jerry, and thank you for everything. Salamat kasi kahit akala mong hindi mo anak si Jumaya, nagpakatatay ka pa rin sa kanya. Natatawa na lang talaga ako kasi naaalala ko yung chismis natin tungkol sa tatay ni Jumaya. Tapos ikaw lang pala yun. Napailing-iling naman si Chona habang sinasabi yon. Kaya nga grabe no. Pero alam mo, ang saya ko kasi nahanap na kita. Masaya akong nagbunga yung unang gabi nating nagsama. Masaya ako sa nangyari na yon kasi nandito tayo sa sitwasyong ito. Salamat din, Chona, sa pagsasakripisyo. Ang tapang-tapang mo at yun ang katangian mo na lalo kong minahal. Kaya ayaw na kitang pakawalan ni Chonchon. Naluluhaman ay hindi mapigilang matawa ni Chona sa tawag sa kanya ni Jerry. Ako rin, Jerry. Ako rin. Mahal kita, Jeremiah. At masaya ako na ikaw ang minamahal ko. Ang sarap pakinggan. Lalo na, Jeremiah na ang tawag mo sa akin. Huwag mo nang kalimutan yun, ha? Nakangiting tumango si Chona sa lalaki. Sasabihin na sana ni Chona na handa niya nang sagutin si Jerry pero nagtaka ito nang biglang lumuhod ang lalaki. Alam kong hindi mo pa ako sinasagot, pero gusto kong kunin ang pagkakataon na ito para ibigay sa iyo ang bagay na magsisimbolo na hindi na kita pakakawalan pa. Sapat na sa aking marinig na mahal mo ako, kaya ako gagawin to. Gusto kitang pakasalan, Chona. Kaya tatanungin kita kung gusto mo rin ba akong pakasalan. Kinuha ni Jerry sa bulsa ang isang singsing. Pamilyar ito kay Chona pero hindi niya na pinagtuunan pa ng pansin kung saan niya ito nakita. Dahil sa saya ng puso, agad-agad na tumango si Chona. Tumango si Jerry at isinuot ang singsing sa babae, saka ito hinalikan sa noo. May sasabihin pala ako sa'yo. Hinawakan ni Jerry ang kamay ni Chona ng may singsing at itinaas ito. Galing ito sa papa mo. Binigay niya sa akin to noong nasa ospital ka. Ang sabi niya sa akin, huwag daw kitang pakawalan.
At iwan na nga po niya. Gusto niyang pakasalan na kita kaagad eh. Gulat man na natiling nakikinig lang si Jonah sa lalaki. May kung anong humaplos sa puso niya nang marinig na galing iyon sa kanyang papa. Naikwento niya pa sa akin na galing daw to sa lolo niyo. Sabi ng lolo mo, ibigay daw ito ni Tito, tong singsing na sa anak niyang lalaki na unang magpapakasal. Alam mo bang malungkot siya kasi ni isa sa mga kapatid mong lalaki hindi nag-asawa. Kaya naging malapit na rin siya sa akin. Nang malaman niyang mahal kita, gusto niya pakasalan na kita kaagad eh. Tuloy-tuloy lamang ang pagdaloy ng luha ni Jonah. Hindi niya lubos maisip na ginawa yon ng kanyang papa. Mahal ka niya, Jonah. Mahal niya kayong lahat. Sadyang hindi niya lang alam kung paano ipakita kasi masyado raw kayong naging matapang sa murang edad pa lang. Kaya akala niya okay lang sa inyo na walang ama. Salamat. Salamat sa pagsasabi sa akin, Jerry. Niyakap niya muna si Jerry bago mabilis na tumakbo papunta sa labas. Nakangiti niyang hinanap si Carlo, ang kanyang ama. Agad itong tumakbo sa gawin ng ama at pinakita ang singsing. Sumunod si Jerry sa labas at nadatnan si Jonah na nakataas ang kamay habang nakatingin sa kanyang amang naluluha. Kinuha ni Jerry ang anak mula kay Carlo. Doon na niyakap ng mahigpit ni Jonah ang ama. Sorry po, Papa. I love you po. I love you too, anak. Mas lalong umiyak ang babae dahil sa narinig. Sa wakas, narinig niya rin ito mula sa kanyang ama. Pati si Hilda ay hindi maiwasang mapaluha dahil sa unang pagkakataon nakita niyang naging malambot ang kanyang asawa para sa kanyang anak. Sobrang saya ng puso ni Jonah dahil sa wakas, maayos nang muli ang kanyang relasyon sa mga magulang. Hindi lang yon, kumpleto rin sila. At lalo na ang pamilyang kanyang binuo na kahit wala sa plano ay kailanman hindi inisip na ito ay malaking pagkakamali. Ngayon lang naramdaman ni Jonah ang ganitong pakiramdam at dahil iyon sa mga kaibigang sumusuporta sa kanya na naging dahilan para makamtan niya ang totoong kasiyahan. Napagtanto naman ni Jonah na wala sa pera o yaman ang tunay na kasiyahan